Si Marie ay nakatira sa isang lumang bahay sa tabi ng kagubatan. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pauwi mula sa trabaho, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya, lumingon siya, ngunit wala siyang nakitang tao. Tumuloy siya sa kanyang bahay, ngunit habang papalapit siya sa pintuan, may narinig siyang isang pamilyar na tinig na nagbubulong. Marie, nandyan ka na ba? Takot na takot si Marie, dahil ang tinig na iyon ay mula sa kanyang yumaong kasintahan, si Carlo. 3 taon nang patay si Carlo dahil sa isang aksidente, kaya't labis siyang nagulat. Pumasok siya sa loob ng bahay at nagsimulang maghanap ng mga palatandaan, ngunit wala siyang makitang kakaibang bagay. Habang nag-iisip siya sa sala, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Pwede ba kitang kausapin? Huwag kang matakot, ako pa rin ito. Bumuo ang puso ni Marie at tinanggap ang tawag. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Carlo. Marie, hindi kita iniwan, nandyan lang ako, tapat sa'yo. Ngunit bago siya makapagsalita, narinig niyang may kasunod na mensahe. Kaya lang, di ko pala kayang maging masaya kung malungkot ka pa. Patawad. Marie, kung gusto mong mag-move on, ilabas mo na ang mga alaala natin. Napatingin si Marie sa mga lumang litrato nila ni Carlo at napagtanto niya, ang pinakamalaking takot niya ay hindi ang multo ng kanyang kasintahan, kundi ang katotohanang hindi pa siya handang magpaalam at magpatuloy. Kaya't habang natutulog ang kanyang puso sa mga alaala, inisip niya, minsan pala, ang pinakamalupit na multo ay hindi mga espiritu, kundi ang mga damdamin na hindi natin kayang i let go.